Hi guys! For today's video ay pumunta ako sa aming kapitbahay para makikain ng saging. Mag-iungag ng saging. Mga katambok. Muna sa RB. Hello guys! Mga katambok. Hindi ang eh. Ito na yung voice over flower. Oo niya. Hindi ko nga ipon. Gawang to ko. Tambok ko tayo. Ito okay ba? Gusto kayong saging mo? Malami kayo. Vlog ako. Lamion. Di na butang ng tubig, girl. Hindi na ito. So, lutoon sa siya. Hindi ka luto sa sabuan. Nana magluto. Baliktad mo rin. Baliktad rin sa among bukid, guys. Nawa na sila kahoy do. Dagko ka ng kahoy, oh. Ha? Dagko ka ng kahoy do. Sige, kabawas papa. Sige na pamano. Gusto wala papa. O, ano yung kahoy, oh. Dagko kayo, dako pas ng buktong. Kaya guys, ang buwag sa akin, guys. Mukbang niya. Panoorin niyo. Ay, tigalo. Ang tawan niyo. Birahi. Aso kayo. Nami kayo. Nami kayo kahoy. Kumusta na kayo guys? Ang tagal kong hindi nakapag-vlog kasi medyo busy sa life. Hindi ko alam kung Bisayain ko to o Tagalogin. At ngayong araw na ito ay magmumukbang tayo ng paborito kong nilagang saging na hilaw at saka daing. Simple lang tong pagkain na to guys pero sigurado nakakabusog at ang sarap nito. Ang sarap talaga ng nilagang saging lalo na pag may kasamang daing. Yung alat ng isda, bagay na bagay sa tamis ng saging. Ganito talaga sa probinsya, simple lang ang ulam pero masarap at nakakabusog. Habang yung iba naghahabol ng jowa, ako naman naghahabol ng saging sa kaldero. Nakikikain sa kapitbahay. Walang jowa pero may daing naman. At least hindi ako niloloko ng ulam ko. Alam mo, minsan mas masarap talaga ang ganitong buhay. Tahimik, simple, walang stress. Hindi mo kailangan ng mamahaling pagkain para maging masaya. Basta may nilagang saging, daing, at kunting kapayapaan sa buhay, solved na. Ang sarap bumalik sa ganitong simpleng saya. Yung tipong busog ka, hindi lang sa pagkain, kundi pati sa contentment. Ang mga tao dito guys, kapag nakakain ng 3 beses sa isang araw, masaya na kami. Hindi namin pinoproblema kung may makain pa ba kami kinabukasan. Basta ang mahalaga sa amin ang ngayon. Kung meron kami kinakain ngayon, sobrang grateful at thankful kami kung anong meron lang sa amin. Ang isa pang kagandahan kapag nakatira ka sa probinsya guys, ay magkakakilala kayo mga kapitbahay, nagtutulungan. Pwede ka makahiram ng bigas, makahingi ng malunggay, at kung ano-ano pa, makahingi ng mga gulay. Sa pagiging simple ang buhay, diyan mo nakukuha ang peace of mind. Dahil ito ang isang bagay na kailanman ay hindi kayang bilhin ng sino mang mayayaman, ang pagkakaroon ng peace of mind. Hindi ko naman sinasabi na kaming mga taga-probinsya ay walang mga problema. Meron kaming mga problema pero nakukuha namin yan sa pagtawa. Hindi namin i-stress ang aming sarili kung may marami kaming utang. Basta mag-enjoy lang sa bawat araw. Lalo na ngayon, ang aming palayan, dahil dito sa aming probinsya, ang source of income namin ay yung palay. So, 2 taon na sunod-sunod na pangit yung outcome ng aming palayan dahil dinadaga ito at kinakain ng mga insekto. Kaya, thankful pa rin kami dahil at least kahit papano, meron kaming naaani, di kami nagpo-problema sa bigas. Pero mas maganda sana kung yung ani ng aming palayan ay hindi dinadaga or mas malaki ang aming kit, ang aming
na ani dahil mababayaran namin yung mga utang. Dahil sa totoo lang guys, ang pagiging farmer ay sobrang laki ng gastos namin sa pagpa-farm ng palay. Dahil simula sa pagtanim pa lang hanggang sa aanihin, gumagastos kami. So karamihan sa amin ngayon, hindi na kami nakakabawi sa aming gastos. Kaya sana sa susunod na tanim sa sunod na tanim ay malalaki na yung aabot ng aming ani.